Amen. Panapakan natin si Lord. Okay, umpisa natin ang mensahe po sa Lucas chapter 2 verse 6 to 7. Ito ho ang mensahe ng Panginoon. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Lagi natin binabalikan itong mensahe na to dahil maraming mga tao hindi talaga naniniwala na may pinanganak na Jesus Christ. Tama? Dahil sabi nila, sinong tao, sinong matuwid na tao ang manggagaling sa Bethlehem? Alam nila yung Bethlehem o isang lugar na parang nagre-raise na masasamang tao. Itong lugar na ito'y sinumpa. Pero magre-raise ang Diyos ng isang matuwid at yun ang magliligtas sa atin. Yes. Ang sabi dito, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Yes, natapos tayo doon. Ito ang pinaka-emotional na moment, mga kapatid. Sa verse 7, basahin natin. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin. Yan, kanina ko pa huyan highlights. Binalot niya sa lampin. Pag binasa niyo po ito, at nang binasa niyo lang, parang binalot niya sa lampin. Para pag hindi mo siya nininilay-nilay, hindi mo siya binulay-bulay, wala lang epekto sa iyo. Alam niyo po, yung word na binalot sa lampin, napaka-significant po niyan. It means simplicity. Ang ibig sabihin ng binalot sa lampin si Jesus Christ, ang ibig sabihin niya, napaka-simple niya. Sabi dito mo, ito'y nagpapahiwatig ng simplicity. Binalot sa lampin. Alam nyo, hindi basta-basta itong anak na isinilang. Tandaan nyo, anak yan ng Diyos. Pero tingnan nyo, binalot lang sa lampin. Take note sa word, binalot sa lampin. Kaya ako sabi ko, Lord, pasensya na kayo kung di ako ngayon nakapolo. Gusto ko lang mag-t-shirt para maramdaman ko paano ba yung simple. Kasi maraming mga tao, alam nyo, pag Pasko, huwag kayong may stress. Kapatid. Sino dito ang expectation pag Pasko, marami regalo sa bahay. Sa Pasko, ang kanilang lamesa ay puno-puno ng pagkain. Hindi ho ganun ang Pasko. Ang tunay na Pasko ay hindi ho nakabase sa damit, hindi nakabase sa bago, hindi nakabase sa kung ano man yung mapupuno ng lamesa niyo, kundi ang Pasko ay nakabase kay Kristo. Amen. Amen ho ba? Si Jesus Christ ang reason ng season na yun. Amen? Binalot niya sa lampin ng sanggol at iliga sa isang sabsaban. Palala ng palala yung sitwasyon. Yung bata, yung binalot sa lampin, it signifies ng simplicity. Pangalawa ho, yung word na inihiga sa isang sabsaban, it means humility. Napakasimple na ng Panginoon, nagpakababa pa siya, anak siya ng Diyos. Pwede i-question na maraming mga atheists, bakit kung talagang Diyos ang ama ni Jesus Christ, bakit hindi niya isinilang si Jesus Christ yung kanyang anak sa pinakamamahalin at pinakamagagandang lugar? Marami yung atheists ang nagsasabi, bakit gano'n naman ang Diyos? Sa dami-dami ng pwedeng panganakan ng anak niya, bakit doon pa sa sabsaban? Alam niyo yung word na sabsaban? Doon sumasabsab yung mga hayop. Tama? Ang definition ng sabsaban ay yung kainan ng hayop. Ibig sabihin, doon kumakain, sumasabsab yung mga hayop. Isipin yung doon inilagay ang anak ng Diyos. Grabe, mula sa pagiging simple lang ng anak ng Diyos, ibinaba niya dito inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Tingin nyo, sinadya hindi. Alam niyo, sa totoo lang sadyang-sadya yan. Sa napakaraming lying-in, sa napakaraming hotel at that time, pero bakit si Jesus Christ hindi na pagbigyan, sinadya ng Diyos Ama, na ang anak niya ay maisilang sa pinakaabang kalagayan for the sake na magkaroon ng mensahe ito sa ating mga nasa laylayan. Amen ho ba? Maraming mga tao nung panahon dahil maganda ang kanilang buhay, ang pakiwari nila sila lang yung may Diyos na buhay, at yung mga mahihirap wala silang Diyos. Patay ang Diyos nila. Eto ngayon, ipinanganak ang Diyos. Tingnan nyo kung sinong inaabot ng Panginoon. Yung pinakaaba, siya ang pinakaaba at the time. Isipin nyo isilang sa doon sa manger. Doon sa pinakaabang kalalagayan, mabaho, mapanghi, doon siya isinilang. Binalot sa lampin, it means simplicity. Inihiga sa sabsaban, it means humility. Dalawa na agad. Akala kasi natin pag Pasko, ang Pasko ay pagbibigayan, ang Pasko ay pagmamahalan, kapayapaan. Kapatid, idagdag mo yung dalawa. Ang Pasko ay kahit simple lang. Tama? Huwag naman sana may stress ka, nagkanda, pasensya na kung may nangungutang pag Pasko. Ay Pasko kasi Pasko, kailangan punong-puno ang lamesa, kailangan, kung walang pambigay sa Pasko, huwag kayong mangutang para may ibigay. Tama po ba? Pastor, may inaanak ako, 20 sila ako lagi ako may tag-100. Napakasosyal. Tag-100 yung 20, magkano na agad?
2,000, mangungutang para magbigay, huwag na ho. Pakiusap, huwag na. Matatapos yung Pasko, may utang ka. Kung ano lang ang meron ka, alam nyo, sa mga mamaya may matatanggap tayo. Wala naman sana marinig si pastor, wala naman sana marinig ang mga leader. Ito lang. Oh. Binigyan ng carbonara. Hiningan. Ay, ito lang. Mabawasan yan. Hindi ho. Kung ano yung matatanggap natin, dalawa lang naman ang uri ng tao, di ba? Nagbibigay at saka yung tumatanggap. Dapat ho, meron tayo mamaya sa challenge. Okay? Tuloy natin ho, ang mensahe ng Panginoon. Basta na tayo. Okay, ituloy natin. Doon ay may pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkakatakot, sabi nila. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita. Wow, praise the Lord. Yung pagkapanganak kay Jesus Christ, yan yung pinakamagandang unang balita. Tandaan nyo, ang gospel, it means pag sinabing gospel, magandang balita, yan yung pagkabuhay ni Yesu Cristo, yan yung pagkapako ni Yesu Cristo, pagkamatay, muling pagkabuhay, at ang pinaka-the best na pangako ng Panginoon, muli siyang babalik sa atin. Kung nangyari yung pagkasilang, mangyayari ho kaya yung pinakadulo? Mangyayari po yun. Kasi nangyari ang pagkasilang, nangyari ang kamatayan, nangyari ang muling pagkabuhay, mangyayari ho ang muling pagbabalik ng Panginoon. Sino excited sa inyo? Amen. Amen, no? Sabi dito, magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Praise God. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Hinighlights ko na naman no, kasi grabe, inuulit-ulit ho talaga. Kasi pwedeng at that time, saan ipinanganak ang anak ng Diyos? Alam nyo, isipin nyo, anak ng Diyos, tapos pagka tinanong mo mga tao, saan ipinanganak ang Diyos, anak ng Diyos, sasabihin nila sa sabsaban. Napakaabang kalalagayan, tapos ituturo mo ngayon yung Diyos na may-ari ng langit at lupa, pero yung anak niya isinilang doon, for the sake sino, para sa atin. Hindi namili ang Panginoon ng magandang lugar para ho tayo makaramdam naman na kung nasa abang kalagayan, mas abang kalagayan na nangyari sa Kanya. Ito, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na binalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at tatagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Grabe, andun na naman yung word na sabsaban, ano? So sa madaling sabi ho, pag binasa ho natin ito, ang pinakaunang audience ni Jesus Christ ay walang iba ho, kundi mga pastol at anghel. Hindi ho mga magi. Sa unang event ng pagkasilang ni Jesus Christ, mali ho yung ano dito ho, yung ginagawang Belen, magi at that time. Kasi ang kauna-unahang nakita kay Jesus Christ, nung baby pa siya, ay walang iba ho, kundi mga pastol at mga anghel. Wala ho magi. Wala hong mga mago, wala hong mga matatalinong pantas at the time. Kasi ho, dumating sila, possible ho, 2 years old na si Jesus Christ. So mali ho yung Belen na nakikita natin. Meron pa ho ba tayo sa bahay natin yan? Tapos kinipis natin yung mga angel. Okay, tuloy natin. The message of Christmas is Jesus Christ Himself. Ang mensahe ng Pasko ay walang iba kundi si Jesus mismo. Okay? Sino si Jesus? Siya yung anak ng Diyos, siya yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, pero isinilang sa sabsaban. At ang sabi dito ho, walang Pasko kung hindi isinilang si Kristo. I-note nyo na lang ho. Mag-isip din tayo ho. Kaya ho, kung ngayong Pasko ho ay magsiselebrate ka, kahit walang handa, mag-celebrate ka. Kasi alam mo, sa totoo lang, nabuhay si Yesu Kristo at siya talaga yung pinaka-message ng Pasko. Amen no? Siya ho ang pinaka-message ng Pasko. 2 Corinto, ito ho mensahe natin. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ito ho. Ang mensahe ho ay pagbibigay. Yan. Alam niyo ho bang ito ang isa sa mensaheng kinaayawan ng marami? Ang dali ho kayo magsabing mahal kita. Ang dali ho magsabing tutulungan kita sa panalangin. Pero ho, ang problema, ito na, pag actual na. Ang dali magsabi ng ganun. So, ito ho, tanong, paano ka magbigay? Okay, example ho, may nangangaroling na po ba sa Nyogan? Meron na. Paano ka mag-approach sa mga nangangaroling? Wag mo na nga, isipin mo lang, baka ho nagawa mo na nakaraan. So paano tayo magbigay? Unang tao, ikaw ba to?
Pag nagbibigay ay pagalit? Lumabas ka, di ba may nangangarolin? Lumabas ka. Pero pagalit mong inabot yung pera. Ano ba naman yan? O, ito na, ang iingay nyo. Nagbigay ka lang din naman. Ba't mo kasi namaan ng galit? May banta pa. Huwag ka nang babalik bukas, ha? Ang bata sa totoo lang, kahit ganyanin mo, hindi mo masasalit. Ang bata mo, paulit-ulit. Pangalawa, padabog. O, ito na. Padabog, ano? Pabulyaw, pasumbat, ano, nakasimangot, at ito ho, padamot. Okay? So, yan ho, iba't ibang uri ng pagbibigay. So, kung nakikita mo ang sarili mo na possible nandito ka sa anim na to, kapatid, hindi magandang ugali ho yan ng isang Kristiyano. Okay? Ang mensahe natin ngayon no, sa Corinthians, the cheerful giver. Okay, pag-aralan natin ang ugali na maganda. Ugali ho na nabibless ng Diyos, ugali ho na dapat taglay ng isang Kristiyano. The cheerful giver. Yung mga nagbibigay ng masaya. Ito ho, gusto ko makita dito ngayon. Okay, mamaya ho, magbibigayan tayo ho. The cheerful giver. Okay? 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Umpisa natin dito sa 6. The point is this, sabi dito, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Yung mga tao ho nagbibigay ng may katipiran. Yung sparingly ho sa Tagalog niyan ay matipid. Tama? Yung nagbibigay ng kokonti, matipid. Sabi dito, yung mga tao nagbibigay ng kakaunti o ng matipid, ay mag-aani din ng matipid. Mag-aani din ng kokonti. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Yung mga nagbibigay naman ho ng talagang sagana, ay mag-aani ng sagana. Sabi ko lang, salamat sa simbahan. Alam niyo kung bakit yan dumami? Mayroon na mga nagbigay. Hindi ko nababanggitin ng pangalan. Kasi baka hindi na magbigay next year. Hindi, sorry. Magbibigay pa rin. Sa totoo lang ho, itong lahat ay dahil sa bigay. Tama? Yung Carol, yung bigay. Tama? Sabi dito ho, yung mga nagbibigay ho ng kakaunti ay aanin ng kakaunti, pero yung nagbibigay na sagana, aanin sila ng sagana. Each one must give as he has decided in his heart. Kailangan nagbibigay tayo ho ng buuan pa siya sa puso. Not reluctantly or under compulsion, for God's love, a cheerful giver. Hindi daw ho, ano sabi dito, bukal sa puso, hindi ho napipilitan, at ano sabi dito, hindi ho napipilitan, at hindi ho inutusan. Ayan. So sabi dito, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, at all times, you may abound in every good works. Sabi niya, ito si Pablo ay sinulatan niya ang mga taga-Akaya. Kasi pag binasa niyo yung chapter 8, mabasa niyo dyan, mayroon dyan simbahan siya, iglesia siya, na grabe magbigay. Praise God, sana kung ang simbahan natin someday ma-declare ang simbahan ng GCCF, mga cheerful giver ang tao dyan. Amen po ba? Amen. Ay, mga taga-GCCF, ay grabe magbigay yan. Kaya wag natin yan iwawala sa listahan natin pag Christmas. So sabi ni Pablo sa mga taga-Akaya, ito ay part din ng Corinthians, sabi ni Pablo, at ang Diyos ang magsusupply, alam niyo sa totoo lang, vessel ka lang. Vessel lang mo tayo, sa totoo lang, kung may pambigay ka, kaya ka nakakapagbigay, dahil may nagbigay din sa'yo. Wag na wag kang papayag na lagi ka lang tagatanggap. I-desire mo rin sa puso mo, ikaw din someday magbigay. Amen, no? Sino dito yung ganon? Ay, ang sarap pala maging kapwa. Sa totoo lang, hindi mo masarap eh. Nakakaya minsan laging kapwa. Okay? Tuloy natin. Sabi dito, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Pupuntahan natin ngayon yung sinasabi ni Pablo. Okay? Totoo lang, maganda ho yung magbigay ka. Hindi malaki. Makunti-kunti, pero pinapractice mo yung isang bagay na alam mong tama. Mga kapatid, huwag lagi puro kapwa. Okay? Gusto ko maging kapwa para tiba-tiba. Hindi masarap sa pakiramdam. Paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Okay, umpisa natin. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Ito yung pinapatotoo ni Pablo sa mga taga-Akaya sa chapter 9. So sa chapter 8, may pinaguhugutan si Pablo sa mensahe ho ng pagiging cheerful giver at walang iba ho kundi ang mga taga-Macedonia. Paano magbigay ang mga taga-Macedonia? Nasana ho yung espiritu ng mga taga-Macedonia mai-transfer sa atin. Okay? Sana ho maging ganito tayo. Okay. Dumana sila ng matinding kahirapan. Isipin niyo mga taga-Macedonia, kahit hirap na hirap sila, at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang pag-iikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Grabe ang espiritu ng mga taga-Macedonia. Alam niyo ho, hindi pwede natin irason sa ating sarili na, Pastor, hindi ako pwede magbigay, o Pastor,
O mga kapatid, hindi ako pwede ngayon tumulong kasi may pinagdaraanan ako. Ang mga taga-Macedonia, hindi nila pinalagpas ang pagkakataon para makatulong. May problema din sila, sabi dito, may matindi silang kahirapan, may mahigpit silang pagsubok, sila ho ay nag-iikaws, it means nagkukulang din sila, pero masayang masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. It means ang binibigay nila, hindi lang basta yung kaya nila. May something na napaka-powerful na binibigay nila. Tingnan nyo mamaya, hindi lang mo ito material. Okay? Sabi dito, tuloy natin, sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Yan. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakikiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Praise God. Sana may ganito sa simbahan natin at naniniwala kung meron at magkakaroon pa. Sabi dito, sila pa yung nakikiusap. Naalala niyo yung verse? Nakakaranas sila ng kahirapan, nakakairanas sila ng paghihikaos, pagsubok, pero sabi ko sa Por, sila ho ang nakikiusap kay Pablo para makatulong. Ano nakukuha natin dito? Mayroon na silang problema, mayroon na silang pagsubok, pero willing pa rin sila hong sumuporta sa isang gawain. Okay? Mahigpit nilang pinakiusap sa amin sila ibigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lang ho material ang kaya mo natin ibigay sa Panginoon. The best ho, sa araw na to, binigay mo yung oras, panahon at ang sarili mo sa Diyos. Inaasahan na ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon, nag-commit sila na kanilang buhay sa Panginoon at ang sabi nila, Panginoon, para sa iyo ang aking buhay. Pangalawa, ibinigay nila sa mga kapatiran. Alam niyo, sa totoo lang ho, ako, marami akong pagkukulang sa Panginoon. Pag nagkamali, nagkulang, hingi ka lang ng tawad sa Diyos, tatanggapin ka pa rin ng Panginoon. Palapakan naman natin si Lord sa bagay na yan. Salamat sa Panginoon. Ang totoo, ang Diyos ay maunawain. Pero ho, sikapin din natin, dumating sa punto na tayo naman, Lord, kung on time ka, on time din ako, kasi anak mo ako. Amen ho ba? Okay, tandaan. God loves a cheerful giver. Ito, sa lahat ng mensahe na ito, sabi ko, Lord, may nabasa ba tayo sa Bible na mahal ng Diyos sa mga faithful, mahal ng Panginoon yung mga ganitong mga tao, pero ito ho, ang linaw. God loves a cheerful giver. Saan po yan? Sa Corinthians 7:b. For God loves a cheerful giver. Anong klaseng tao ka? Anong klaseng tao ka magbigay? Ikaw ba yung tao nagbibigay ho ng talaga napaka-gracious? Ikaw ba yung tao pag nagbigay ay masaya? Mamaya mo magbibigay tayo ng tithes and offering. Ano ba? Pag nagbigay ka ba ng tithes and offering mo, masaya ka ba? O baka mo napipilitan na lang. Kapatid ko, napipilitan na lang, itabi mo muna. Huwag mo muna ibigay. Kasi hindi rin tatanggapin ni Lord. At tinatanggap ni Lord ay yung bukas ang palad na pagbibigay. Amen ho ba? Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang ipinakita kagandahan loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Sila'y masayang na nagbibigay. Sino nga nagdalang regalo? Okay, ibigay nyo na masaya. Hindi mo ipapakita sa expression sa mukha, pero ito, ang tinitingnan ng Diyos. Maaaring nakangiti tayo, pasensya na sa word, maaaring si Pastoro, nakangiti pero peke, pero ang puso hindi mo pwedeng ikaila. Nakikita yan ng Diyos. Okay, hamon. Ang bilis lang, no? Hamon agad kasi excited ako sa Christmas party. Hamon. Sabi dito, be a cheerful giver. Maging masayahin tayo sa pagbibigay. Ano ang katangian ng mga cheerful giver? Sabi dito, magbigay tayo ayon sa ating sariling pasya. Huwag ka magbibigay na mabigat sa kalooban mo. Kung ano lang ang kaya mo, yan ang iabot mo. Pastor, ito lang talaga ang kaya ko. Wala namang sinasabi ang Panginoon na ibigay mo yung hindi mo kaya. Yung kaya mo lang. Ibigay mo sa Panginoon. Pangalawa, magbigay tayo na maluwag sa kalooban. Yan, samahan mo na ng saya. Yan, samahan mo ng hindi. Yan. Magbigay tayo nang hindi tayo napipilitan lamang. Kaya ka nagbibigay dahil na-encourage ka. Kaya ka nagbigay dahil parang natakot ka, kinabahan ka dahil sabi ng pastor, pag di ka nagbigay, may sumpa pang sinabi. Grabe yan. Ang dami mga sinasabi. Alam niyo, pasensya na. Sa simbahan natin, wala kayo laging maririnig about sa tithes and offering. Although kailangan talaga magbigay, pero sa simbahan, may isang simbahan na laging pinipilit sa bawat sa tithes na pag di ka nagbigay, sa katerba sumpang papasok sa bahay nyo, ay nagbigay tuloy. Ikaw ba naman sa katerba papasok na sumpa sa bahay pag di ka nagbigay ng tithes? Although biblically, pero yung tono ng pastor, iba talaga. Parang mapipilitan ka, hindi rin gusto ng Diyos na napipilitan ka. Kung nagbibigay ka ng tithes, at masaya.
Okay, last, ang sabi dito, magbigay tayo ng may kagalakan. Prepare ang puso mo ngayong araw na to. Dahil possible, ikaw yung, kung hindi ka magbibigay, pangalawa, ikaw yung tatanggap. Ano ang puso mo ngayon sa araw na ito? I-prepare mo ang puso mo na kahit anong matanggap mo, masaya ka. So, ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na to ay Corinto, sabi niya, at ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa, dito sa last natin sa Samon, masagana kayo ngayon. Ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Macedonia, masagana kayo ngayon. Take note sa word ha, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Remember, hindi laging ikaw ang bless. Huwag na huwag mong iisipin sa sarili mo na hindi ka darating ang panahon magtitwist ang buhay. Hindi ho. Pangalawa, una, gato ha, maaaring hindi ka mag-ikaus financially, pero ho ang katawan natin nanghihina yan. At darating ang panahon, mangangailangan ka, kahit to sa pinakabata, darating ang panahon yung bata, makakasukli sa iyo ng maliit na bagay. Kasi bakit to? May cycle ang buhay. Hindi lagi tayo nasa taas. Hindi lagi tayo malakas. Hindi lagi tayo meron. Kaya sabi ni Pablo, pag dumating ang panahon na sila'y sumagana naman, sila naman ang tutulong sa inyo. Tandaan nyo ho, bantay-bantay lang kayo. Darating ang panahon na, yung puso ko talaga ngayon, tagatanggap muna si pastor. Pero ramdam ko, Lord, ayaw ko ng ganito. Sabi ko, Lord, darating ang panahon, susukulihan ko yung mga tao na lagi nagbibless sa akin. Bakit ang napakaganda, yung bless mong tao, ibibless ka rin niya. Hindi man yung binigay mo, kundi yung declaration sa'yo. Pag binibless ka ba, anong pakiramdam? Ano sinasabi sa'yo ng mga tao pag bless ka? Ano sinasabi? Pagpalain pa po kayo na mas marami dito. Diba, sarap sa pakiramdam kung nag-abot ka ng isang bagay na maliit, tas sinabi sa'yo, dumoble na ito, ikaw na binigyan o nagbigay, darating ang panahon, it will come to pass. Nagsabi siya ng bagay na alam mo someday mangyayari in the future. Yung mga nagtatanim dito sa simbahan, dalangin ko maani ng iyong mga tahanan. Maani ng iyong mga tahanan. Kung ang iyong mga tahanan ay sabihin natin, Pastor, kailangan ng renovation din, mangyari yung bagay na hinihiling niyo sa Panginoon dahil ang lahat ng ginagawa natin sa lugar na to, may ani. Tandaan niyo, may ani ang lahat ng gagawin natin. Ano ang tinatanim mo? Sama ng loob, Pastor. May ani din yan. Mahalin mo natin ang mga leader natin. Mga anak, respeto niyo yung magulang niyo dahil someday magiging magulang din kayo. Kami ho, nandito na sa part, kami na magulang. Kagugulang pa yun. Di ba ho ang pakiramdam? Sabi ko, Lord, salamat dahil ituturo ko sa anak ko, sa anak namin ni Sheila, ginagalang namin ang mga magulang namin kaya wala siyang pwedeng mapagkuhanan ng masamang asal. Tama? Mga kapatid, mga kabataan, igalan niyo yung mga magulang niyo. Kasi bakit? Someday, sasabihin ng anak mo sa'yo, ikaw nga eh. Diba? Ang hirap kaya ng ganun. So, magtanim tayo ng paggalang, pag-ibig sa ating mga magulang. Sa mga leader niyo po, minsan no, sabi ko nga sa inyo, mahirap mag-lead. Mahirap mag-lead. Dahil ang pagiging leader, hindi ho yan ginusto ng tao. Yan ho ay calling. Mahirap maging pastor. Pero dahil yan ay hindi ko ginusto yan ng Lord, kailangan. Kahit mahirap. Ang hirap kaya, halimbawa, may membro ang pastor na 50-50 ugali yan. Iba-iba ang ugali niyan. May gusto dito, may gusto ng pula, may gusto ng blue. Pasko, may gusto ng itim. Sinabi wag mag-itim pag Pasko. Sorry. Ay, sabi niya, di ba eh? Di ba, leader? Pero, ewan ko mamaya. May touch of bread naman. Meron naman. Buti pasok kami sa nagputi ako, di sana pagalitan din ng tao kanina. Alam mo, totoo lang kung napapagalitan ka, hindi mo dapat siya i-ano na dadamdamin mo, kundi kung ano, marirealize mo yun, tama, may point lagi eh. Although kasi tayo, pag nakakarinig tayo ng pangtama sa atin, ang atin agad ugali bilang tayo, nagre-resist tayo kasi parang hindi, ito gusto ko, yan ang gusto mo, kaya lang may leader ka. Pag may leadership, kailangan mayroong submission. Mahirap po magpasubmit ng tao, lalo kung wala naman kayo relasyon. Pero sana, ito, matatapos na ang 2023, sana ho sa 2024, sama-sama tayo ho, nagsusunuran, nagpapasakupan, nagmamahalan, especially ho, sa mga leader ho, tsaga-tsagain nyo na lang yan yung nasasakupan ninyo. Mahalin nyo na yan kasi wala na magmamahal sa mga yan. Kawawa naman. Ay, pastor nyo, pasensyahan nyo na rin. Dahil someday, wala mong iba tayo magmamahalan, magtutulong sa simbahan na ito, kundi tayo rin. Amen o, ang paglago ng simbahan na ito ay hindi dahil sa pastor, kundi dahil sa Diyos at sa pagtutulungan po natin. Palapakan po natin ang Panginoon.